Mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bella. Naninirahan dito sa Aklan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa totoo kong karanasan sa pinagtatrabahuhan ng aking asawang si Ryan. Nasa edad 20 mahigit pa lamang ako ng mga panahong yon. Hindi ko na matandaan kung ano ang eksaktong taon nang mangyari ang karanasan kong ito. Pero sa pagkakaalala ko, ay nasa mga dekada 90 mahigit nang maganap ito. Nang mga panahong ito, ay inaya ang asawa ko ng pinsan niyang si Rolando na magtrabaho sa isang liblib na lugar sa parte ng Leyte. Liblib umano ang lugar na yon at hindi basta-basta makakauwi kagad ng madalian. Dahil sa iilan lamang ang mga magagawing pampasaherong sasakyan sa lugar na yon. Ayon pa dito, pwede raw isama ang pamilya kung gugustuhin ayon sa engineer na kumuha ng mga trabador. Para hindi umano mag-alala pa ang padre de pamilyang magtatrabaho ron. Dahil sa bagong mag-asawa pa lamang kami ni Ryan at buntis ako ng 4 na buwan. Kailangan din naming makapag-ipon ng pera bago pa man ako manganak. Tamang-tama naman umano dahil sa may kalakihan ng pasahod kaya ang asawa ko ay kaagad na isip niyang sinabihan. Dahil alam niyang nangangailangan kami ng malaki-laking pera. Pwede mo namang isama si Bella para hindi ka mag-alala sa kanya. Anya pa ni Rolando. Sige insan, kausapin ko muna yung asawa ko tungkol sa inalok mong trabaho Wika ni Ryan at tumingin sa akin na kasalukuyang nagtutupi ng mga damit. Sige insan, sa makalawa pa naman yung alis. Sabihan mo ako kaagad kapag nakapagpasya na kayo Tumango ang asawa ko. Tapos ay hinatid na palabas ng bahay ang pinsan niya. Pagkabalik niya ay masinsinan niya akong kinausap at sinabi ang tungkol sa plano niya. Hindi kasi ako mapalagay kung maiiwan ka dito mag-isa lang sa bahay. Alam mo naman may kalayuan yung bahay nila nanay kaya hindi ka agad nila mapupuntahan kapag may hindi inaasahang pangyayari. Anya pa. Marami pang mga pangungumbinsi ang sinasabi sa akin ni Ryan. Kaya naman pumayag na ako sa gusto niya. At napag-usapan naming babalik na lamang kami kapag malapit na ang kapanganakan ko. Nung sumapit na ang araw ng pag-alis, hindi naman ako naburyo sa biyahe. Dahil sa walang sawang nakikipagkwentuhan sa akin ang asawa ng pinsan ni Ryan na si Arlene. Sa pagdaan ng mahabang oras na pagbabiyahe, narating na namin ang isang liblib na lugar na sa palagay ko ay nakatagong sityo ngayon. Dahil sa halos kasulok-sulukan na kami ng lugar, medyo hindi ko nagustuhan ang presensya ng sityong napuntahan namin. Dahil sa bungad pa lamang ay makikita at mararamdaman mong sobrang napakatahimik ng buong paligid. Iilan lamang ang mga kabayan at wala kang makikitang mga kabataan sa labas ng kanilang bahay. May mangilan-ngilan namang mga tindahan kaming nadadaanan pero wala kang makikitang taong tumatambay. Pakiramdam ko tuloy ng mga sandaling yon ay binabaybay namin ang kaloob-looban ng isang sementeryo dahil sa napakatahimik ng buong paligid. Parang nakakatakot naman dito. Dinaig pa yung sementeryo sa sobrang tahimik Hindi na napigilang bulalas ni Arlene. Sa mahinang boses ay sinaway ko siya at sinabihang huwag maingay. Dahil baka mamaya ay may makarinig pa sa kanya at kung ano pa ang masabi. Totoo naman kasi talaga yung sinasabi ko. Ikaw ba hindi ka kinikilabutan? Tingnan mo nga
Simula sa bungad, wala man lang tayong nakitang tao. Pagrarason niya. Hindi ako makaimik sa sinabi ni Arlene. Dahil sa totoo lang, maging ako man ay nakaramdam rin ng kakaibang takot. Kaya nga lang ay hindi ko na lamang pinansin pa ang nararamdamang yon. Dahil sa trabaho ang pinunta ng asawa ko. Kaya kami napadpad sa baryong yon at hindi kung ano-ano. Nang makarating na nga kami sa isang malawak na kalupaan, ay hindi ko na iwasang mamangha habang tinatanaw ang buong kapaligiran. Napakaganda ng tanawin. Medyo tuktok na kasi ang pinagpwestuhan ng bahay na matitirhan namin. Kaya abot tanaw mo ang mga kabayan. Sumagi nga sa isip ko na siguro mas magandang pagmasdan ng mga kabahayan pagsapit ng dilim. Makikita mo mga ilaw ng mga kabahayan. Napahinga pa ako ng malalim at ninanam namang sariwang hanging nalalanghap ko. Narinig kong nagsalita ang nagpakilalang katiwalang trabador at nagwika itong sumunod umano kami sa kanya. Dahil sasamahan niya raw kami sa bahay na matutuluyan naming mga baguhang dumating. Bitbit ang bag at iba pang mga kagamitan. Sumunod kami ng asawa ko. Ganun din ang iba pa naming mga kasamahan na may mga kanya-kanyang dala ring pamilya. Mga ilang minuto lang ang nilakad namin. Bumungad na sa amin ang bagong tayong kubo na nakahilera. Ang sabi sa akin ni engineer, dito kayo pansamantalang manirahan habang nagtatrabaho. Wika pa ng katiwalang trabador. Maraming salamat, boss. Pagpapasalamat ng asawa ko noon. Norman na lang yung itawag mo sa akin. Taga rito ako sa sitio. Hanggat dito kayo sa teritoryo ko, walang masamang mangyayari sa inyo. Walang may magtatangkang galawin kayo. Maliban na lang kung mga taga-ibang lugar yung magka-interes sa inyo. Panimulang wika nito. Nga pala, pakiusap ko lang sana. Hanggat maaari, umiwas kayo sa gulo o sa kahit ano. Wag na wag kayong papasok sa problemang hindi naman kayang lutasin. Dagdag pang saad niya. Anong ibig mong sabihin, Norman? Kulot noong tanong ng pinsan ni Ryan. Wala naman. Ang sa akin lang, hanggat nandito kayo, magpapakabait kayong lahat at huwag maging pasaway. Huwag ka mag-alala, Mang Norman. Makakaasa kang hindi kami gagawa ng ikakasakit ng ulo mo. Nandito kami para magtrabaho, hindi para maghanap ng kaaway o guluman. Wika ng asawa ko noon. Ngumiti si Mang Norman sa asawa ko. Pagkatapos ay bumaling sa akin noon. Buntis ka, iha. Paalala lang ha. Huwag mo sanang masamain. Huwag ka masyadong maglalabas ng bahay. Hindi natin alam ang pwedeng maaring mangyari. Kaya sana mag-ingat ka palagi at magsuot ka ng itim na damit sa gabi. Siya nga pala, huwag ka rin basta-bastang makikipag-usap sa mga taga rito ha. Maliban na lamang sa pamilya ko. Mahabang wika nito at tinuro niya pa sa amin kung saan siya nakatira. Kasama ang kanyang pamilya. Nang sundan ko naman ang kamay niyang nakaturo, nakita ko ang nag-iisang bahay na yari sa bato ang dingding na nasa hindi kalayuan. Napapalibutan yun ng bakod na yari sa kawayan. At sa tingin ko ay napapalibutan rin ng baging na makabuhay ang bakod ng kawayan at may mga nakatusok bang mga bagakay. Sa totoo lang, Sir Seth, medyo weirdo kung pagmasdan ang bahay ni Mang Norman. Dahil sa para bang bahay ng isang mambabarang. Maraming mga bote pang nakasabit sa bakuran ng bahay na yon. Sa probinsya kasing kinalakihan ko, ay may nababalitang isang mambabarang yung matanda naming kapitbahay. At gaya ng bahay ni Mang Norman, ganun na ganun rin ang bahay ng matandang napapabalitang mambabarang na yon. Napakunot-no ako.
tumingin sa matandang si Mang Norman. Bakit po Mang Norman? Ano po? Hindi ko na naituloy ang sasabihin nang biglang sumabat ang asawa ko at nagsabing wag na akong maraming tanong pa. Sundin ko na lamang ang katiwala nila. Dahil sa mas alam nito ang lahat dahil matagal na itong naninirahan sa sitio. Tumahimik na lamang ako at hindi na nga umimik pa. Matapos mag-usap-usap, ay inayos na namin ni Arlene ang mga gamit. Bale, 3 magpamilya kaming magkakasama sa iisang bahay. Habang nag-aayos nga kami ng gamit ay panay ang reklamo ni Arlene. Kesyo unang salta pa lamang raw sa baryo. Hindi na niya gusto ang ambience na nararamdaman. Para daw kasing may kakaiba sa baryo. Hay nako Arlene, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Maya-maya may makarinig pa sa mga taga rito. Ano na lang yung sasabihin nila? Nakakahiya. Saway ni Manang Florencia kay Arlene. Kasi naman Manang, sinasabi ko lang naman yung napapansin ko. Pareho lang kayo ng sinasabi ni Bella eh. Anya pa bago sumimangot. Napangiti na lamang si Manang Florencia bago nagwikang, kahit siya man raw, ay may kakaiba ring nararamdaman sa lugar na tinutungtungan namin. Anya pa, kanina lang ay may nakita siyang lalaking may katandaan na. Masama yun kung makatingin sa kanya, na para bang may nagawa siyang malaking pagkakamali dito. Alam nyo, ito lang ang maipapayo ko sa inyo. Para walang magiging gulo, huwag nyo nalang pansinin kung ano man ang napapansin nyo sa paligid. Isipin nyo na lang na nandito tayo para samahan natin ang mga asawa nating nagtatrabaho. Payo sa amin ng matanda nun. Nga pala Sir Seth, hindi namin kababaryo si Manang Florencia. Kakilala siya ng ama ni Rolando at taga-Karatig lugar sila ng asawa niya. Lumipas sa mga araw, naging maayos naman ang pananatili namin sa lugar na yon. Kahit na malayo sa mataong lugar ang sityo at tago na yon ay hindi naman ako nakaramdam ng pagkabagot. Pero habang lumilipas sa mga araw at linggo, ay may mga kababalagan kaming napapansin ni Arlene at ni Manang Florencia. Naroroon yung nakakarinig kami ng mga kaluskusan sa gilid ng daanan at may mga pagsinghap-singhap pa na animoy may nasusukang aso. Pero kapag hinahanap namin kung saan nanggagaling ang ingay na narinig namin, ay wala naman kaming nakikita nun. Minsan naman, habang naglalakad kami sa dilim, at flashlight lamang ang gamit ay parang may baboy na nakasunod sa amin at humahagok-hagok yon. Kapag nilingon naman namin ang pinanggalingan nito, wala naman kaming nakikita.